Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa binabantayan nating si Bagyong Domeng na nasa typhoon category. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan nga ito minomonitor nating si Typhoon Domeng kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 670 km silangan ng Basco, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 120 km per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 150 km per hour. Kumikilo sa direksyong hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa southern Luzon, Visayas, pati na rin sa may Mindanao area. Although sa mga malalakas na pag-ulan, walang direktang epekto itong si Bagyong Domeng sa atin, pero napag-iiba yung nito yung southwest monsoon o habagat kaya asahan nga din natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng western side ng bansa. So, saan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan? Pagkidlat at pagkulog dulot ng habagat, iyan ay sa lugar ng Metro Manila, sa may Calabarzon, sa may Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, sa may Zamboanga Peninsula, pati na rin sa may Barm. Kaya yung ating mga kababayan na inuulan ng mga nakaraang araw pa, pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Samantalang yung trough o extension ng minomonitor nga nating bagyo, inaasahan natin na magdadala rin ng mga paulan sa may Central Luzon, sa may Cagayan, pati na rin sa lugar ng Isabela. Narito naman yung pinakahuling track ni Bagyong Domeng, kung saan inaasahan natin na tatahakin pa rin niya yung north-northwestward direction hanggang Lunes, bago ito mag-recurve south ng Japan for the rest of the forecast period. Nakikita nga rin natin na less likely na maglandfall ito. Nakita naman natin malayo sa landmass ng Pilipinas. Less likely na itong maglandfall sa kahit anong parte ng ating bansa at posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating ng Lunes. Inaasahan nga rin natin na patuloy pa ring lalakas itong si Bagyong Domeng sa karagatan silangan ng Pilipinas until Monday. At pagdating nga ng Monday, posible na itong mag-gradualing humina. Meron din naman tayong nilalabas na weather advisory dahil sa southwest monsoon o habagat na napag-iiba yung nga ni Bagyong Domeng. So ngayong araw, inaasahan natin 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Palawan, Antique, pati na rin sa may Occidental Mindoro. So kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding posible mainly sa areas na urbanized, low-lying at malapit sa river, at landslide posible sa mga landslide-prone areas. By tomorrow naman, inaasahan pa rin yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, pati na rin sa may Guimaras. At pagdating ng Tuesday, June 2, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa may Batangas, Occidental Mindoro, sa may Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Sa ngayon naman, wala pa rin tayong tropical cyclone wind signal at mababa na yung tsansa na magtaas tayo ng wind signal sa kahit na anong parte ng bansa. Gayunpaman, kagaya ng nababanggit natin kanina, ay napag-iibayo nga nitong si Bagyong Domeng yung southwest monsoon o habagat, kaya asahan natin yung mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, sa may Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Sarangani, Davao Occidental, pati na rin sa may Davao Oriental. Bukas naman sa may Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, sa may Bicol Region, Panay Islands, Negros Island Region at Northern Samar. At pagdating ng Tuesday, June 2, sa may Batanes, Babuyan Islands, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Island Region, pati na rin sa may Northern Samar. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa, pero asahan nga yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa may bandang Northern Luzon at up to moderate na sea condition sa ilang bahagi sa nalalabing bahagi ng silangang bahagi ng ating bansa.